morning. Eto na naman, good morning ulit. Eto, mag-update na ulit ako na sitaw ko. Paano ako mag-update ganito lang. Kaya mag-login tayo. Login tayo sa second account ko. And then, ang una mong gagawin, ako ganito ginagawa ko everyday. Titingnan ko kung merong deliveries. Eto, ayan. Kung may na-add. Check mo yan. Siyempre, sa yung Excel tracker. Ito yan. Yung match siya. 214 plus kahapon 207. Ayan siya. 207. So, may na-add na ilan? 214. Ayan mo dyan. So, may na-add na 7. So, gagawin mo, punta ka dito sa notification. To. Yan. Click mo yan. And then, view all notification. Then, check mo dyan. Makita mo dyan yung mga delivered. Yan. 7 yan. So, ganyan. So, i-match mo yan. I-yan mo lang yung last 4 digit ng order ID code yon. And then, control F mo yan sa Excel file mo dito. So, just dito, lagyan mo ng date. Yan. Kung kailan na-deliver, kita mo naman yung dito. Diyan lang sa date. Yan, di ba? Ayan yung date. Next. So, pag nagtali ka na, bangga ka na, so na-deliver na 7. Nagtali ka na dyan, nalagyan mo na dito ng date delivered. Ang next na gagawin mo ay, so tingnan mo yung wallet, kung merong na-add, may na-credit na sa account. So, dito lang kay 336, So, check mo yan sa iyong Excel, monitoring, ito yung wallet. So, dito nakalagay, ayan o. 1836. So, di ba may na-add? May ibig sabihin, merong na-deliver sa customer. So, ano yon? Eto. Click ko itong wallet balance history. Ayan. Yan yung mga na-credit. Ilan yan? Ayan. 1, 2, 3. Yan. Yan yung mga na-credit. So, ayan yung yung code. Again, yung last 4 digit. Yan yung ipa-find mo dito sa yung Excel monitoring. Diyan. Pa-find mo yan dyan. And then, syempre, lagyan mo ng date kung kailan na-credit. And then, yung amount. Okay? Ayan. And then, after nyan, dapat tali ka. So, yung wallet mo dito, magtatali dapat yan dito. Diyan. Okay? Sama nilang to. So, after mo malaman na may na-credit yun sa wallet mo, ano naman ang next na ginagawa ko everyday, punta ka ng dashboard. Tinecheck ko naman kung ilan yung pumasok na order kahapon. Kasi daily nga ako, di ba? Every morning. So, yung kahapon, di ba? So, for today, ito, 187. So, check mo yan dito sa aking February. Yon. Parang walang, himala to, walang pumasok, Walang na-add. 187. So, walang binato sa akin si Sitaw. Ang galing naman. Bakit? Hindi naman ako naka-vacation mode. Still 187. So, walang na-add. Okay, ganon. Next. So, ngayon, alam mo na yung pera mo. So, magpipick ka ngayon ng order. Punta ka dyan sa order. So, ang gagawin mo, itong orders export dyan. Filter mo lang ng pending. Yan. Start mo palagi. Siyempre, yung February pa naman. First day of February. Confirm mo yan. And then, yung end date? End date, February 9 ngayon, diba? Yan, confirm. Orders export.
Yan. Kasi mas maganda yung in-order sa expert mo para copy-paste ka lang ng mga ipipick mo order. Lalo kung, let's say, marami kang ipipick. Diba? Kung malaki yung wallet mo, marami ka dapat ipick. So, ngayon, ang gawin mo, iyan mo yun. Ilagay mo siya dun sa iyong Excel. Copy mo yan. Copy mo, ha? Tagal lang mag-read. Yan. Enable mo siya. And then, para doon ka na mag-work. Ayan. Copy mo siya doon. Okay. Yan na siya. Ito yung kahapon. So, delete ko na yan. Yan. So, ano gawin mo dito sa na-export mong pending order? So, ito, gawin mo. Yan. Iyaano mo yan. So, sort mo yan. Sort mo yan. Pababa. Diba? Alisin mo na yung mga hindi mo naman na kailangan. Okay. Ito. Yan. Delete mo na yan. Okay. Delete mo na to. Delete column C. And then this one. Also. Yan. And then, namali yung delete ko. So, balik natin. Undo. Undo. Yan. Eto. Okay. And then, ang gawin mo, sort mo nga, diba? According to order amount. Column C. Okay. So, ayan. Yung mga ipipik ko. Ang tataas na, 400. Dati ang dami 200 niya. Ngayon, 400 na. Isa lang ang 214. So, ang pera ko, kano? Sa bagay, hindi pa ako nagana na. Hindi ko pa in-update. So, ganito lang. Ayan. So, magpipik ka. Ayan ngayon. Ay, pipik mo. Let's say, add mo lang yan. Siyempre, dito ka sa pick amount. Ito yung cost Yan. Tapos kaka-copy-paste mo lang yan. Mas madali match mo yan dito, syempre. Yan, siyaan. Order code again. The last 4 digit. And then, find mo. Find mo yan doon sa Excel mo. Yan. So, pag nakapag-pick ka na ng orders, match mo yan ulit sa wallet mo. Dapat balance. Balance yan, diba? Ganon ang tamang pag-monitor. Yan. Pag na-monitor mo na, na-balance na mo na yung wallet mo, punta ka ulit yung dashboard, titingnan mo ngayon yung PR rate mo. Dapat tally yan. Tally yan doon sa magiging PR mo after mong mag-pick. Dito, which is naka-formula na yan, naka-link na yan. Ganon. Ganun lang, madali naman mag-monitor. Everyday, ganun lang gagawin. So, easy na yan. After a month, easy na yan. Daily lang talaga. Kasi pag ang-account mo, wala si account mo, 3. Di ano yun, dahil mong gagawin. So, daily talaga. Diba? Yan. Madali lang naman ng mag-monitor. Sa una lang talaga yan, hanganga ka. Ganun talaga. Pero, once na ka na, ang tawag doon, nagamay mo na siya. Ano lang talaga mag-iintay ka na lang na yung order mo, yung ipinik mo order, after 15 days, ma-deliver sa customers. And then, pag na-deliver, after 3 days, i-credit sa wallet mo. Ngayon, ganun lang. Routine lang. Ganun lang naman yung ikot ni Sitaw as dropshipping, diba? Ganun lang. Mag-iintay ka lang na 18 days. 15 plus 3, edi 18 days.
Mag-pick ka ngayon, intay ka ng 15 days delivered to customers and then 3 days for credit sa wallet mo. Ganun, 18. Mas malaki to kaysa sa bangko. Diba? So, ganun. If you have, lang, yung gusto nyo magpa-turo regarding dito sa Excel tracker, okay lang naman. Bigay ko to sa inyo. Kung gusto nyo. Okay. That's it for now. Okay, bye.